Sa isang nayon sa kagubatan, nakatira ang isang ina at ang kanyang munting anak. Nang araw na iyon, namamasyalang mag-ina sa kagubatan nang natutuwang sinundan ng bata ang isang palaka. Hinabol siya ng kanyang ina, ngunit agad na nawala ang bata sa kanyang paningin. Hay, saan nagpunta ang batang yun? Una siyang tumingin sa mga palumpong, tapos ay sa likod ng malaking puno. Ngunit hindi niya nakita kahit saan. Nang marating niya ang sapa, hindi na siya nag-isip pa at lumusog na siya sa tubig na maputik. Nang hindi pa rin makita ang anak niya doon, nagpunta siya sa manukan at pagsilip niya sa loob ay kinapitan siya ng mga balahibo. Ang walang muwang na bata naman, abala siya sa pakikipaglaro sa palaka. Nang lapitan siya ng isang mangkukulam at inalok siya ng candy. Kamusta ka, iho? Gusto mo ba itong candy? Takot na takot ang bata sa bruha. Nang marinig ang sigaw, napatakbo ang ina at nang makita siya ng bruha, ginaya niya ang anyo nito gamit ang mahika. Sino ka? Lumayo ka sa anak ko! Kalokohan, anak ko ang batang ito. Tumingin ang bata sa kanyang ina, tapos ay sa babae. Dahil madungis ang kanyang ina, sa bruha siya lumapit. Hindi mapigilan ng ina na mapaluha. Habang nagtatalo sila, lumabas ang mga diwata ng gubat. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tunay na ina? Ewan ko. Dalhin natin sila sa Fairyland. Doon malalaman natin ang totoo. Dinala ng mga diwata ang bata at ang dalawang babae sa mundo ng mga engkanto. Malugod silang tinanggap ng pinunong diwata at nakinig sa kanilang kwento. Ngayon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang tunay na ina. Ang lalapitan ng bata ay ang tunay na ina. Pareho silang pumayag, ngunit tumakbo ang bata sa bruha. Nang makita ito, sinabi ng ina na kailangan muna niyang maligo. Mabilis siyang naligo at humingi ng isa pang pagkakataon. Handa na po ako, tiyak na makikilala na niya ako. Pinaghanda ng mga diwata ang bawat isa ng pagkain na magugustuhan ng bata. Naghanda ang ina ng masarap na ulam at kanin. Kinain naman ito ng bata, ngunit gumamit ang bruha ng mahika upang maghanda ng isang malaking tsokolating cake. Nang makita ng bata ang cake, tuwang-tuwa siya. Hindi patas. Gusto ng mga bata ang cake. Ngunit tinapos na ng mga diwata ang pagsusulit at ibinigay ang bata sa bruha. Napaiyak ang ina at gustong yakapin ng anak sa huling pagkakataon. Pumayag sila. Pagyakap niya sa anak niya, tinawag siya nito ng Mama. Kita niyo? Nakilala niya ang amoy ko. Nang makita ito ng bruha, agad niyang pinaghiwalay ang mag-ina at kinuha ang bata. Teka lang, yakapin mo rin siya. Niyakap siya ng bruha pero ayaw sumama ng bata sa kanya. Naging mapilit ang bruha kaya umiyak ang bata. Mama! Ay, natakot siya. Halika na, yayakapin kita sa bahay. Ngunit pinipigilan siya ng mahiwagang pader ng mga diwata. Nagalit ang bruha, kaya bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Akin ang bata! Inangat ng mahika ng mga diwata ang bata sa hangin at nilagay sa bisig ng kanyang ina. At agad nilang ikinulong ang bruha. Sa tulong ng mga diwata, ligtas na nakalabas ang mag-ina sa mundo ng mga engkanto. Niyakap ng mahigpit ng ina ang kanyang anak at pinasalamatan ng mga diwata. Salamat din na natuklasan namin na may kasamaan kahit sa malalapit sa atin. At masayang bumalik ang mag-ina sa kanilang nayon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan. Tiktilaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho. Mayroon siyang dalawang anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam.
Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain. Emily, pagkalinis mo ay magburda ka na para meron kang may benta. Dahil sa katamaran ng mag-ina, si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinorda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagborda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuborda. Sa sandaling iyon, biglang dumapo sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tiktilaok! Aray! Ano ba, tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binubordahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binubordahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. Tiktilaok! Gamitin ang utak! Gamitin ang timba! Utak! Timba! Utak! Timba! Tiktilaok! Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar. Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho. Tulungan mo ko. Hindi ko po makuha ang karot. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot. Ate, pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok. Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ng buhay ko. Nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo kaagad doon. Teka, huwag kang matakot, Iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na binalikan ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Total, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Pwede naman akong dumito muna. Inalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan. Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita.
Salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto. Sa sandaling dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin ng may pagmamahal. Heto ang binubordahan mo na nahulog sa balon. Maraming salamat po, Nanay Holly. Napakabuti mong tao. Tinakpan ni Nanay Holly ng kanyang kamay ang mga mata ni Emily at hiniling na magbilang hanggang 3. 1, 2, 3. Nang imulat ni Emily ang mga mata, naroon na siya sa harap ng bahay niya. Tiktilak! Si Emily! Ginanto ang babae na siya! Tiktilak! Nang makita si Emily, hindi na itago ng kanyang ina at kapatid ang kanilang pagkagulat. Pero paano? Saan ka nakakuha ng ganyang kagandang damit? Emma, tumigil ka. Mahal kong anak. Labis akong nag-alala sa'yo. Saan mo nakuha ang lahat ng gintong alahas na ito? At ikinwento ni Emily ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ng kanyang ina na magagawa rin iyon ni Emma. Pinapunta niya si Emma sa gilid ng balon. Inihagis ni Emma ang borda sa balon. At tumalon siya dito. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang sarili sa mahiwagang hardin na iyon kung saan nanggaling si Emily. Nakakita rin siya ng kuneho sa kanyang paglalakad. Humingi ng tulong ang kuneho kay Emma upang makuha ang karot sa lupa. Ew! Ayokong madumihan ang kamay ko para lang sa kuneho. Umalis si Emma nang hindi tinulungan ng kuneho. Nakakita rin siya ng rosas na malapit ng matuyot. Humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi kita madidiligan dahil mayroon kang mga tinik at baka matusok ang kamay ko. Hindi tinulungan ni Emma ang rosas. Sa huli ay narating niya ang bahay ni Nanay Holly. Balita ko, kailangan mo nang magtatrabaho dito. Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ni Nanay Holly kay Emma kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay. Tandaan mo, tuwing umaga, maglalatag ka ng mga balahibo sa aking kama. Sumang-ayon si Emma sa lahat. Nagtrabaho siya sa unang araw at maayos na nailatag ang mga balahibo sa kama. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang umiwas sa trabaho. Nagiging madumi na ang bahay at walang pakialam si Emma sa mga balahibo. Nagalit si Nanay Holly sa katamaran na ipinakita ni Emma. Sa tingin ko, oras na para umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ito dahil gusto na niyang makakuha ng mga gintong alahas at magandang damit. Opo. Kailangan ko nang makuha ang premyo ko at umuwi. Dinala siya ni Nanay Holly sa gintong pinto. Nang dumaan si Emma sa pintuan, naulanan siya ng putik sa halip na ginto. Ano bang nangyari? Bakit ganito? Hindi ka pinaulanan ng ginto ng pintong ito dahil hindi mo ginawa ng tama ang trabaho mo. Ngayon, gumilang ka ng 3 at umuwi ka na. 1, 2, 3. Pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili sa hardin ng kanyang bahay. Nang makita siya, tumilaok ang manok. Tiktilak! Si Emma! Putikang babae na siya! Tiktilak! Laking gulat ng kanyang ina at kapatid nang makita siya na putikan. Sinabi sa kanila ni Emma na ito ang napala niya sa hindi paggawa ng maayos ang mga gawaing iniatas sa kanya.
Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Emma ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng may pagmamahal at nagpaturo siya ng pagbuborda kay Emily. Kaya ang magkapatid ay namuhay ng masaya na magkasamang nagbebenta ng binorda. Isang araw, ang mabait na si Nanay Holly ay lumabas para magdilig ng mga bulaklak sa hardin. Maya-maya, may nakita siyang 3 matipunong mga ngaso na nakatingin sa bahay niya. Nagtatakang nilapitan sila ni Nanay Holly. Mga estranghero, anong ginagawa niyo sa hardin ko? Itong hardin at ang bahay mo ay sakop ng aming lugar ng pangangaso, kaya kailangan mo na agad umalis sa bahay mo. Papalitan namin ang bahay mo nang matutuluyan ng mga ngaso. Ha? Pero imposible naman yan. Ilang taon na akong nakatira sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapin, matanda. Kung hindi ka lalayas agad-agad, gigibay namin ang bahay habang tulog ka sa gabi. Naglakad sila patungo sa bahay na tumatawa. Sinubukan silang pigilan ni Nanay Holly, ngunit nabigo lang. Nagsimulang manira ang mga mangangaso ng mga pinto at bintana gamit ang kanilang mga palakol. Nagmamadaling pumunta si Nanay Holly sa hardin ng bulaklak sa kagubatan at malakas siyang humingi ng tulong. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Sakto naman, napakinggan ni Emily ang boses na nagmumula sa balon. Ha? Nanay Holly? Ikaw ba yan? Anong nangyayari? Emily, pumunta ka dito, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ni Emily ang binubordahan. Naglambitin siya sa lubid at bumaba sa balon. Tuwang-tuwa si Nanay Holly nang makita siya. 3 mga ngaso ang dumating at sinimulan nilang gibain ang bahay ko. Gagawin daw nila itong silungan ng mga ngaso. Pero doon ka nakatira sa loob ng maraming taon. Hindi nila ito dapat ginagawa. May ideya ako. Iligtas natin ng bahay mula sa masasamang tao. Habang ang mga mangangaso ay nagsisira sa loob ng bahay, isang itim na anino ang dumaan sa bintana. Hoy, nakita mo ba yun? Oo, ano kaya yun? Baka naman oso. Medyo natakot sila nang dumaan uli ang anino sa bintana. Ayun na naman. Sigurado akong oso nga yun. Kinuha nila ang kanilang mga palaso at sumugod palabas. Ngunit hindi oso, kundi isang pangit na matandang mangkukulam. Hay, mga ngaso! Ang bahay na ito ay puno ng mga multo at engkanto. Umalis na kayo dito! Ngayon na! Hindi nahahalata ng mga mangangaso na ang bruha ay si Nanay Holly. Hindi ako naniniwala sa multo, matandang bruha. Kung hindi ka maniniwala, may sakunang mangyayari sa'yo. Ako ang pinakamatandang mangkukulam dito. Ano man ang sabihin ni Nanay Holly sa mga mangangaso, hindi sila makumbinsi. Nagpatuloy sila sa panghihimasok sa bahay at sa pagwasak nito. Sinabi ni Nanay Holly kay Emily na nabigo siya sa paglinlang sa mga mangangaso. Nakaisip si Emily ng bagong ideya. Isang nakakatakot na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw habang ang 3 ay nagtatapon ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Woo! Woo! Ako ang kaluluwa ng bahay na ito. Lagot kayo ngayon sa akin! Natakot ang mga mangangaso sa tunog. Habang hinahanap nila ang nagsasalita, biglang nahulog ang florera sa mesa. Ha? Paano nahulog yung florera? Binagsak mo! Hindi no, hindi ako. Baka siya. Hindi, malamang natamaan ang paa mo. Itigil nyo nga nakakatakot na ingay na yon. Hindi akong gumagawa ng ingay na yon. Anong pinagsasasabi niyo? Hindi ba kayo?
Habang nagtatalo-talo ang mga mangangaso, biglang nahulog ang mga libro sa sahig. Hindi na kaya ng mga mangangaso ang takot, kaya napatakbo sila palabas. Nakita sila ni Emily mula sa pinagtataguan niyang upuan at natatawa siya sa nangyari. Si Emily pala yung nakakatakot na boses at binagsak niya ang mga bagay gamit ang manipis na tali. Mga kasama, kinulo lang tayo ng matandang bruha. Ituloy na natin ang trabaho. Pagpasok ng mga mangangaso, naroon ang multo na may malalaking itim na mata. Sa takot ay kumari pa sila ng takbo. Parang nagbubuhol-buhol ang mga paa nila sa pagmamadali. Ang inakala nilang multo ay si Nanay Holly pala. Sa bilis ng takbo ng mga mangangaso ay naligaw sila ng landas. Maya-maya ay may nakasalubong silang dalaga. Hoy, Binibini, huwag kang pupunta doon. May bahay doon na minumulto. Sinumpa ata kami ng multo. Kaya naliligaw kami ngayon. Oh, malas naman. Kunin niyo ang susi na ito. Gamitin niyo sa makikita niyong ginintoang tarangkahan. Sige na, bilis na! Kinuha ng mga mangangaso ang susi. Ngunit hindi nila alam na ang dalagang iyon ay si Emily na nanakot sa kanila. Sa di kalayuan, lumitaw ang gintong tarangkahan sa mga mangangaso. Ang pagkatao ng bawat mangangaso na dumaan sa tarangkahan ay binago. Naglaho ang kanilang mga palakol at palaso. Hindi na ako mangangaso. Lahat ng hayop ay kaibigan ko na. Igagalang ko ang kalikasan at poprotektahan ng mga puno at halaman. Hindi na ako maninira ng bahay o ari-arian ng iba. Naging mabuti ang tatlong mangangaso sa kanilang pag-alis. Samantala, masayang bumalik si Emily kay Nanay Holly. Tingnan mo, Nanay Holly. Kaya pala nating bawiin ang bahay mo. Oo nga, hindi tayo ang napalayas. Sila ang pinalayas natin. Ngunit ang bahay ni Nanay Holly ay gulo-gulo at sira-sira. Napagkaisahan nilang ayusin ang bahay. Kaya lang, kailangan nilang humingi ng tulong kay Emma. Pero si Emma, hindi niya gusto ang magtrabaho, di ba? Pumunta si Emily sa hardin at tinawag si Emma. Nang malaman ni Emma na kailangan ng tulong ni Nanay Holly, masaya siyang pumunta doon. Ilang araw silang nagtulungan sa pag-ayos at paglinis ng bahay. Sa gabi, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kababaihan. Dahil kapag nagtutulungan ang mga babae, mas madali nilang nalulutas ang bawat problema.